At para sa ating problem number 1, tayo ay gagawa ng pakain na naglalaman ng 35% crude protein gamit ang mga sumusunod na sangkap. Fish meal na may 65.95% protein content at assigned proportion na 1 part. Rice bran na may 14.50% protein content at assigned proportion na 2 parts. Bread flour na may 20.75% protein content at assigned proportion na 1 part at soybean meal na may 30.45% protein content at assigned proportion na 2 parts. Ang ating step number 1 ay atin munang i-classify ang mga sangkap sa dalawang grupo. Ang protein source group at energy source group. Ngunit paano nga ba natin malalaman kung ang sangkap ay protein source o energy source? Protein source ang sangkap kung ang kanyang percentage protein content ay 25% pataas. Samantala, masasabing ang sangkap ay energy source kung ang kanyang percentage protein content ay 25% pababa or mas mababa sa 25. Kung kaya, sa ating problem number 1, ang fish meal at soybean meal ay ang mga sangkap na protein source dahil sila ay nagtataglay o naglalaman ng percentage protein content na higit sa 25%. Samantalang, ang rice bran at bread flour ay ang mga sangkap na energy source sapagkat ang kanilang percentage protein content ay mas mababa sa 25%. Ngayong alam na ninyo kung paano tukuyin kung ang sangkap ay protein source o energy source, maaari na nating i-compute ang weighted average protein content ng bawat grupo ng sangkap. Para sa ating protein source group na binubuo ng sangkap na fish meal at soybean meal, para makuha ang weighted average protein content nito, i-multiply lamang ang protein content ng bawat sangkap sa kanilang assigned proportion. Kunin ang total ng product ng dalawang sangkap at i-divide ito sa total proportion. Kung kaya, lumalabas na ang weighted average protein content ng ating PS group ay 42.28%. Mangyari lamang na tandaan natin ang value na ito sapagkat ito ay magagamit natin sa step number 2. At ang susunod naman ay atin nang i-compute ang weighted average protein content ng ating energy source group na binubuo ng mga sangkap na rice bran at bread flour. Ating sundan ang prosesong ginawa natin kanina. Muli, i-multiply lamang ang protein content ng bawat sangkap sa kanilang assigned proportion. I-add ang product ng dalawang sangkap. Pagkatapos ay i-divide ito sa total proportion. Kung kaya, ang weighted average protein content ng ating energy source group ay 16.58%. Mangyari, muli lamang itong tandaan sapagkat ang value na ito ay ating gagamitin sa step number 2. At para sa ating step 2, gumuhit ng kahon. Sa gitna nito, isulat ang ating target crude protein ng ating pakain na 35%. Sa kaliwang bahagi ng kahon, isulat ang dalawang group of ingredients at ang kanilang weighted average protein content. Ito yung mga value na nakuha natin sa step number 1. I-subtract ang weighted average protein content
ng protein source group sa ating target crude protein. Isulat ang sagot sa ibabang kanang bahagi ng kahon. Sunod naman, isubtract ang weighted average protein content ng ating energy source group sa ating target crude protein. Isulat ang sagot sa itaas na kanang bahagi ng kahon. Pagkatapos, kunin ang total o i-add ang difference ng dalawang group of ingredients. At para sa ating susunod na hakbang, atin nang i-compute ang percentage protein contribution ng dalawang grupo ng sangkap. Para makompute natin ang percentage protein contribution ng ating protein source group, i-divide lamang ang 18.42 sa 25.7. Pagkatapos, i-multiply ito sa 100. Kung kaya, ang percentage protein contribution ng ating protein source group ay 71.67%. Mangyari lamang natandaan ang value na ito sapagkat ito ay kakailanganin natin sa step number 4. Ngayon, atin nang i-compute ang percentage protein contribution ng ating energy source group sa pamamagitan ng pagdi-divide ng 7.28 sa 25.7. Pagkatapos, atin din itong i-multiply sa 100. Kung kaya, ang percentage protein contribution ng ating energy source group ay 28.33%. Muli, ating tandaan ang value na ito sapagkat ito ang kakailanganin natin sa susunod na hakbang. At para sa ating step 4, atin namang i-compute ang inclusion rate o IR ng bawat sangkap sa pamamagitan ng pagmumultiply ng percentage protein contribution ng bawat group of ingredients sa assigned proportion ng bawat sangkap at pagdi-divide nito sa total proportion. Para sa IR o inclusion rate ng mga sumusunod na sangkap na nasa PS group, ang fish meal, atin munang i-multiply ang 71.67 na percentage protein contribution ng PS group sa 1 part at i-divide ito sa total parts na 3. Kung kaya, ang inclusion rate ng fish meal ay 23.89. At para sa inclusion rate ng SBM o soybean meal, atin ding i-multiply ang 71.67 percentage protein contribution ng protein source group sa kanyang assigned proportion na 2 parts. At i-divide din ito sa total proportion na 3 parts. Kung kaya, ang inclusion rate ng soybean meal ay 47.78. Ngayon, alamin naman natin ang inclusion rate ng mga sangkap na nasa energy source group na binubuo ng rice bran at bread flour. Para sa inclusion rate ng rice bran, ating i-multiply ang 28.33 na percentage protein contribution ng energy source group sa assigned proportion na 2 parts. At i-divide din ito sa total proportion na 3 parts. Kung kaya, ang inclusion rate ng rice bran ay 18.89. At para sa inclusion rate ng bread flour, i-multiply din natin ang 28.33 sa 1 part at i-divide din ito sa total proportion na 3, kung saan ang inclusion rate ng bread flour ay 9.44.
At para sa ating panghuling step, para malaman kung nakuha ba natin ang target protein content ng ating pakain, ating alamin ang protein contribution ng bawat sangkap. Ito ay sa pamamagitan ng pagmumultiply ng inclusion rate sa percentage protein content ng bawat sangkap na naka-express sa decimal number. At para mas maging malinaw sa inyo ang bahaging ito, ating balikan ang ating nakaraang aralin sa pagko-convert ng percentage number sa decimal number. Pansinin ang percentage protein content ng bawat sangkap. Para gawin itong decimal number, iusad lamang ang decimal point o tuldok 2 beses pakaliwa. Kung ating i-convert ang 65.95% sa decimal, ito ay magiging 0.6595. Ang 14.50% ay 0.1450. Ang 20.75% ay magiging 0.2075. At ang 30.45% ay magiging 0.3045. Ngayong na-convert na natin sa decimal number ang percentage protein content ng bawat sangkap, maaari na natin itong i-multiply sa inclusion rate upang makuha ang protein contribution ng bawat sangkap. Kung kaya, para malaman ang protein contribution ng fish meal, i-multiply lamang ang kanyang inclusion rate na 23.89 sa 0.6595. Kung kaya, ang protein contribution ng fish meal ay 15.76. Samantalang, ang protein contribution naman ng soybean meal kapag i-multiply ang kanyang inclusion rate sa 0.3045 ay magbibigay ng 14.55. Ang rice bran naman ay mayroong 2.74 protein contribution at bread flour ay 1.96. Para malaman kung na-meet ba natin ang ating target crude protein ng ating pakain, itotal lamang ang protein contribution ng 4 na sangkap. Lumalabas na ang total protein contribution ng mga sangkap ay 35.01.